Nagulat ako, nabalitaan ko eh. Nag-message si classmate namin na si Renato. Saan siya namatay po, sa ospital? Paano po ba nangyari? Kala ko okay na eh. Opo. Masaya na kami. Paano nangyari? Ba't na ganun? Sabi niya, dinadaan niya na yung laging pusok sa kamay niya. Masakit na. Yung nag-wall siya, yung nawala yung estrogen, yung estrogen niya, ayaw niya na mawala yun. Kailangan nakakabit lagi sa kanya. Nung medyo okay na eh. Tuwan-tuwa na nga ako kahit sabi ko, basta lumakas ka kahit matagal tayo dito. Kasalamat sa lahat na tumulong sa akin. Sabihin niya, mahal na mahal din ka namin. Mahal na mahal kita. Hello po, magandang hapon po. Hey ate, kumusta? Ano nangyari? Nagulat ako, nabalitaan ko eh. Nag-message si classmate namin na si Renato. Saan siya namatay po, sa ospital? Paano po ba nangyari? Akala ko okay na eh. Opo, Masaya na kami. pinapunta ko yung staff ko nakaraang araw. Wala kayo dito. Kaya sabi ko, okay, good. Tapos sabi nila, okay daw yung pakiramdam niya. Paano nangyari? Ba't na ganun? Sabi niya, dinadaan niya na yung laging pusok sa kamay niya. Sabi niya, ate, masakit na. Kaya mo yan. Sabi ko, kaya mo yan. Nakayanan mo yung yung hindi mo kaya. Sakit. Sabi niya. Tapos nung nag-void siya, yung nag-void siya, yung nawala yung estrogen, yung estrogen niya, ayaw niya na mawala yun. Kailangan nakakabit lagi sa kanya. Sabi ko, paano yan? Wala na yan. Yun ako, sabi ko. Hindi pwede, sabi niya. Tapos nung na, lagi niya sinasabi sa akin, masakit na daw yung heart niya. Lagi kong binamasa yung dibdib niya, saka yung tinguso sa kanya na magana. Lipat ng lipat kasi sila eh. Ba't nililipat? Eh nga, namamaga. Hanggang dito na. Masakit ate. Yun ang lagi ko sinasabi. Kaya mo yan. Yan lang, siyempre sa kanyang katawan na tapos kunti na kinakain niya. Nung medyo okay na eh. Tuwan-tuwa na nga ako kahit sabi ko, basta lumakas ka kahit matagal tayo dito. Basta paglakas ka, sabi ko. Nung na, kunti na lang. Sinusubuhan ko siya naman. Parang kunti-kunti na lang inaano niya. Lagi niyan dinadaing na. Lagi na lang siya nananalangin. Sabi ko, kaya mo pa ba? Kami na lang dalawa. Kasi lagi kami naiiwan. Punta yung kapatid ko, umaga, hapon, alis na siya gabi ganun. Masaya na ako dahil na-libre-libre na siya eh. Tapos natawag yung mga classmate niya, may kumawag sa kanya, masaya siya. Kung bigla na lang na parang tahimik na siya na hindi na siya kumikibo sa akin. Dahil ba, patatawanin ko siya. Kapag may siya, ay siya ka na ha. May siya, napapagalit ka. Kasi gusto ko tumibay ka. Gusto ko yung makas ka. Magaya sa akin. Huwag ka iiyak, sabi niya sa akin. Sabi niya, kabagay, ang buhay natin, hindi natin alam eh. Sabi ko. Kasi minsan pag pinupunasan ko siya, sana nalaman ko na agad kapatid na kaya nangyari sa'yo siguro, hindi ko na pinatagal. Kaya nagsabi sa akin eh. Yung pagkasabi ni Nim yun, dinala ko na siya agad. Nakalakad pa siya.
Anong nagsabi ako sa inyo, hindi na nakapaglakad pa siya noon. Nakapaglakad pa siya. Tapos, napakita niya pa malakas siya. Yun nga lang, yung tatagal na yung gamot na, lagi na siya sinasaksakan. Pag doon na siya di ko alam kung nangihina siya o lumalakas siya eh. Lagi ko siyang, pinapakain ko naman araw-araw. Basta wala akong tigil na magpapakain, hindi ako magsasawa sa kanya pakainin. Lagi ko siya ate, malulunod na ako sa pakain mo. Ganyan lang niya sa akin, para lumakas ka. Sabi ko, kasi yung sinasaksak sa yung gamot, masakit daw yung dumadali sa gamot niya. Yun ang hindi niya nanano, sabi ko. Kaya pa? Kaya pa? Sabi ko, ganyan pa siya. Ang mga pupunta yung mga kapatid ko, kaya! Kaya! Magaya siya. Di lumalakas din yung ko, kahit kami lang dalawa na iiwan doon. Sabi ko, pero nung na, tulog ka na ate, sabi niya. Tulog ka na, i-sleep na rin, tulog na rin ako. Pagkising ko yun, parang nawala ng oxygen yung niya, patalan pa ako. Siya naman, parang hindi siya mapakali na ikot ng ikot. Ganyan ang ganyan siya lagi. Bakit? Di ka mapakali, malalaglag ka. Ganyan. Tapos, bubuhatin ko siya, ilagay ko sa saunan. Diyos ko, ganyan siya sa akin. Sige, pabayaan kita manalangin. Sabihin mo, sana tutungan pa yung buhay mo, ha? Magaya siya. Posible na yung tingin niya. Bakit? Wala. Basta tandaan niyo, ate. Mahal ko kayo. Nakasalamat sa lahat na tumulong sa atin. Pagsabi niyo sa lahat, ha? Huwag mo sabihin yan. Mahal na mahal din ka namin. Mahal na mahal kita, ate. Saka, lagi yung sinasabi kung ano man yung mga pagkukulang, kasalanan, tawal. Hinihingi din ako kay tawad kay nanay. Tama yan, sabi ko. So, ibig sabihin, bago siya namatay, nag-sorry pa siya. Oo, Nakapagpaalam pa siya. Opo, sabi niya. Huwag mo sasabihin, tandaan mo, mahal na mahal ka niya. Papalit ko yung trabaho ko sa'yo. Kahit kung dalaga lang ako, alagaan kita hanggang nabubuhay tayong dalawa. Nawagan ko yung mga kapatid ko. Okay lang, tay. Ganun talaga ang buhay, no? Matanggap muna. Pag-nulutan ako. Hindi ko matanggap yung kapatid ko dahil yan lang ang kapatid ko. Kaya di mo sabihin, nararamdaman mo, alam na alam niya, wala kay bigas. Naabot niya na sa akin. Minsan ayaw na, dala-dala niya na yung bigas sa ulam. Kaya sabi ko sa mga kabagay ko, magtampo kayo man sa akin. Kailangan kabagay ko, nararamdaman ko. Kahit sino sila, kaya yung ginagawa niya. Hindi siya maramo. Kaya siguro ang tao, malapit sa kanya. Kaya, minsan, nandiyan ako nag-isa. Wala na yung kapatid ko. Nararamdaman niya pag wala ako talaga. Kaya ako lang naman ang alam niya na medyo nahirap eh. Kaya sabi ko, wala na. Wala na yung kapatid ko. Lagi niya ako iniintindi. So, ibig sabihin, nung malakas siya, wala siyang sakit, lagi nagbibigay sa'yo? Oo. Ano yung asawa ko, sabi niya. Wala yung bayaw. Basta importante, kikita ko kayong hindi nagugutom. Isipin mo yung sarili mo. Sabi niya, hindi, kunin mo na ito. Basta importante, ako may pambili lang ako ng alak, sabi niya. So, inom talaga siya noon. Talaga, ate, no? Pag-pray na lang natin. Kahit kaming mga classmate niya, talagang nagulat kami. Kaya nga nung unang punta ko dito, gusto ko talaga gumaling siya. Gusto ko malagpasan niya. Actually, nag-usap-usap pa kami ng mga classmate ko. Sabi pa nga ng classmate ko na isa,
gagawa pa sila ng paraan. Sabi ko, sige, salamat mga classmate. Baka sakali, makatulong tayo ng lubos kako. At itong huli, si classmate Jubilin, nagpadala pa ng kilala nyo siguro si Jubilin. Nabanggit niya. Pereiras. Nagpadala pa siya sa akin ng 3,000. Sabi niya, classmate, wag mo munang dalhin, wag mo muna ibigay agad. Hintayin mo pa yung padala ng mga classmate natin para minsanan mong ibigay. Kasi kakausapin ko pa sila. So sabi ko, sige, salamat. Nagti-thank you ako. At nagbabalak ako na pupunta dito. Pero nakarang, dahil sabi nga ng classmate ko na wag ko munang ibigay, pinapunta ko yung mga kasama ko dito. At lalo akong natuwa nung sinabi nilang nasa pagamutan siya, nasa Region 1, at maganda yung kalagayan na niya ngayon. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Kaya lang, after a day, nag-text naman si Renato, sabi niya, classmate, alanganin na si tutan. Pero, yun talaga. Siguro, may plano pa si Lord para sa kanya. May mas maganda pa siyang plan sa atin, no? So, yun mga kababayan, mga kabarangay. Nakakalungkot po na balita dahil yung classmate namin na tinutulungan naming magka-classmate, bumigay na po yung kanyang katawan. Bagamat gaya na aking sinabi mga kababayan, kahit sino sa atin, ang buhay po natin ay sadyang hiram lamang sa Panginoon, no? Kaya ano't ano man, pag-pray na lang natin. Dahil isipin na lang natin na may mas magandang purpose pa si God para sa atin sa bawat nangyayari, no? Kailan po ang libing na Sabado. Sabado. Lunes ngayon. Okay. Para mabalitaan din ng mga classmate namin, no? So, ayun, sa mga classmate ko na nagpaabot ng tulong, maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po ng classmate ko, hindi ko na po kayo mabanggit lahat. Salamat sa pagtulong ninyo, bagamat ganito ang nangyari, ay talagang ganon naramdaman pa rin namin ang pakikiisa nyo. Alam kong hangad nyo rin na gumaling yung classmate natin, pero katawan na niya talaga ang bumigay. Dahil maging si classmate din, nung nag-usap kami, sabi niya, kaya niya, lalaban siya. Huh? So, Nay, ganun talaga, nakikiramay ang buong Team Daddy Frankie sa inyo. Sabi niya, pag nakita mo si Daddy Frankie, sasabihin niya, makikita mo pa rin siya. Sabi ko ganyan. Ganyan lang siya. Lagi nakangiti. Pag lang, titingin siya sa taas, tapos ningiti siya. Salamat kapatid na may mga kaklase kang mga bait. Kaya akala namin wala siyang marami akong classmate. Mga ganyan, nagbibida siya pag nagkukwentuhan kami dalawa lang. Wala akong masabi sa mga classmate ko. Sana ikaw nga. Sana ikaw nanumong buhay mo. Kaya nandyan na, wala tayong magagawa. Opo. Sige, Nay, no? Ito, may dala ako dito. 1, 2, 3, 4, 5,000 po. Sana pandagdag. Pagkandila na lang ni classmate. Ano po? Yung 3,000 dyan, Nay, galing po kay yan na yun. Ganito nangyari. Sabi nga nila, mag-uusap-usap pa sana. No? Pero ganun talaga. Classmate Jubilin, ayan. Salamat. Hindi man nakarating yung tulong mo na nabubuhay pa si classmate. Pero malaking bagay pa rin po ito. Kaya salamat. Pandagdag po ng gastusin nila. No? Kumusta naman ang Nay, mga gastusin ninyo dito? Alam kong hirap ang buhay. Anong napag-usapan yung magkakapatid? Kung alam kung paano.
Wala pa kayong usapan, hindi pa alam. Nag-uusapan pa nga namin. Namin ano. Kaya yan, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Nandyan si God. Gagawa at gagawa ng paraan po yan. No? Silipin ko lang siya, Nay. No? Hindi na masyado magtatagal, ha? Oo, pasensya na po kayo. Ganun talaga ang buhay. Laban lang po. May pupuntahan pa kaming isa. Nakikiramay po kami ulit. God bless po.